Hello, nasan po dito si Sir Fabian Balanciano? Tanong ng dalaga na nagngangalang Mara Santiago sa isang babaeng bumungad sa kanya sa harap ng isang kumpanyang papasukan niya ngayon. Mataray na humarap ang babae. Bakit mo siya hinahanap? Tanong ito sabay halokip-kip. Kaano-ano niya po ba kayo? I'm his future wife at ikaw? Anong ginagawa mo dito sa company na mapapangasawa kong CEO na ubod ng gwapot kakasigan? Mag-a-apply lang po ako bilang lady guard. Nasaan po ba siya? Nasa kwarto ka siya at hinihintay niya ako. Naputo lang sinasabi ng babae nang dumating ang isang lalaki na matikas, may angking kagwapuhan at may napakaseryoso lang ng reaksyon nito. Candice, sino yung kausap mo dyan? Hindi ba't sinabi kong ayusin mo na lahat ng mga papers for sales and other things na kailangan natin? Ano ginagawa mo ngayon dito sa entrance ng company? Nakikipagchismisan ka lang pala dyan. Walang kwentang sekretary. Kung hindi mo ayusin ang trabaho mo, mapipilitin akong palitan ka. Sermon ng lalaki sa babaeng kausap ni Mara kanina na sekretarya lang pala. Nang matapos na sermonan ng lalaki ang sekretarya nito, napagawi sa kinatatayuan ni Mara ang tingin niya. Ikaw, ano tinatayo-tayo mo dyan? Tanong nito kay Mara. Pilit nang ngumiti si Mara at iniabot dito sa lalaki ang mga papeles na daladala niya. Mag-a-apply lang po sana ako bilang lady guard nyo. May experiences na po ako at sana makuha nyo po ako. Tanggap ka na. Walang ano-anong putol ng lalaki sa sinasabi ni Mara. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang marinig ang sinabi ng lalaki sa kanya. Po, totoo po ba yan? Ano bang gusto mo? Bawiin ko yung sinabi ko? Sige. Sa ibang kumpanya ka na lang. Ay, hindi po. Dito na po ako. Sadyang nagulat lang po talaga ako na agad ay natanggap ako. Wala na po bang interview na magaganap? Ano bang ina-applyan mo? Lady guard ka dito, di ba? Okay. Hindi ka taga-ayos ng mga papeles at hindi ka rin magiging katulad nila. Ayusin mo magiging trabaho mo. Libre ko na ang uniform mo. Bibigyan na lang kita. Maayos akong kausap at maayos ako magpasweldo. Ang gusto ko lang, laging sumusunod sa lahat ng mga inuutos ko. Maliwanag ba? Copy, sir. Noted po lahat ng mga sinabi nyo. Good. Ngayon, pwede ka na magsimula. Yung ID mo, ipapagawa ko na lang sa sekretarya ko. Sir, bakit po ganun yung sekretary nyo sa akin? Parang may galit siya eh. Gusto ko lang naman po mag-apply kanina ng trabaho. Hayaan mo na yun. Napabaliw lang yung kuminsan. Ang mabuti pang gawin mo, umpisahan mo na yung trabaho mo dito sa kumpanya ko. Bilis! Okay po, sir. Thank you po. Nang matapos na ang naging usapan nila Mara ay napangiti na lamang siya. Ang pogi na, ang bait pa. Bagay na bagay talaga sa kanya ang suot niya. Ang galing din niyang magdala ng damit. Naputo lang ngiti niya na biglang mapadaan sa tapat niya ang sekretarya ng kanyang boss. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Ano, masaya ka na ba na napansin ka ng mapapangsawa ko? Huwag ka nang umasa na may pangalawa pang pagkakataon na magkakausap kayo. Aning sekretarya sabay irap. Napangisi na lamang si Mara. Ikaw si Candice, tama? Parehas lang tayo nagtatrabaho dito. Tsaka itigil mo na nga yung kahibangan mo. Ako yung nahihiya para sa'yo eh. Ha? Wow ha? Porke ba walang magkakagusto sa'yo? Kanya na nga sasabihin mo sa akin? Hoy, baka nakakalimutan mo bagong salta ka lang dito at pwede kitang siraan para matanggal ka sa pagiging bulok mong lady guard. Paano mo naman magagawa yun? Ang sabi nga ni boss, isa kang baliw na babae. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang sa lahat ng mga pinag-uutos niya. Tsaka, malayong maging asawa ka niya. Masyado ka nang nahihibang. Pwede ka nang dalhin sa mental hospital. Pasado na yung kagaya mo. How dare you? Sige na, bahala ka. Masasermonan ka na naman ni boss niyan. Wala kang pake.
Manahimik ka na nga lang dyan. Ikaw, ayusin mo yung trabaho mo ah. Kapag ikaw, minsan pumalpak, gagawin ko talaga ang lahat para mapalayas ka dito. Hindi ikaw ang boss ko, kaya ikaw na lang ang lumayas kung gusto mo. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Kakapasok mo pa lang dito pero kumakaasta ka. Para ka lang nakikipag-usap sa kapantay mo ng trabaho. Alam mo, kung yayabangan mo lang din naman ako next time, dapat yung totoo naman. Hindi yung sa imahinasyon mo lang nag-e-exist ang nangingibabaw sa usapan. Nakakatawa ka kasi. Nagmumukha kang tanga, Ma'am Candice. Sumusobra ka na ha? Kaunti na lang ang pasensya ko sa'yo. Nanggagalaiting nitong sekretarya at padabog na iniwan si Mara sa tapat ng entrance ng kumpanya. Mahinang natawa na lamang si Mara nang dahil sa naging reaksyon nitong si Candice. Napapailing na lang talaga siya sa tuwing naririnig niyang nagpapakyut ito sa boss nila kahit na walang paki dito ang boss nilang si Fabian. Kala mo naman talaga magiging totoo yung pinapangarap niya mapapangasawa yung CEO. Ay nako, masyado na siyang nagiging ilusyonada. Di ba siya nahihiya para sa sarili niya? Masyado na siyang nag-i-stay sa panaginip niya na kahit kailan, hinding-hindi mangyayari. Bulong nitong si Mara na sinasabayan na lamang ng malalim na buntong hininga. Buong araw na maayos na nagtrabaho si Mara sa kumpanyang iyon. At napansin agad ito ni Fabian. Kaya napahanga ni Mara ang binata nang dahil sa dedikasyon nito sa kanyang trabaho. Napapangiti na lamang ang binata sa tuwing nagtatama ang kanilang mga tingin. Weird niyo sir ah. Lagi nilang akong iningitian. Parehas na ba silang may tama sa utak ng sekretarya niya? Baka nahawa na siya dun sa babaeng yun. Pati boss namin dadamay na sa kahibangan niya. Mahinang sabi nitong si Mara sabay pilit ang initian pabalik ang kanyang boss. Nang makalampas na ang kanyang boss, napakunot na lamang siya ng noo. Okay pa naman siguro yung boss ko, di ba? Minsan pa talaga niya akong ngitian. Tatanungin ko na talaga siya kung bakit niya ako laging iningitian. Tugtong pa ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang siya bago niya tuluyang makasalumuha ang CEO na si Fabian. Oh, kamusta ang pagiging bagong girl dito sa company? Maganda ba? Ayos lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Fabian. Pilit nang ngumiti si Mara sa CEO. Okay naman po sir, pero mas okay pa sana kung okay kami ng sekretary niyong sobrang baliw na baliw sa inyo eh. Natawa na lamang si Fabian. Hayaan mo na lang siya. Doon siya masaya eh. Sir, masyado na po siyang ilusyonada. Hindi po ba kayo nag-aalangay na baka isang araw? Baka may gawin na lang siyang hindi maganda? Subukan niya lang talagang gawin sa akin yan. Hindi na siya makakapasok dito sa kumpanya ko. At agad ko siyang napapalitan bilang sekretarya ko. Maganda naman siya, boss. Bakit hindi na lang subukang mahalin siya? At nang matigil na ang kahibangan niya. Sa sobrang pagkabaliw niya sa inyo, pati ako inaaway niya. Ang akala niya, aagawin kita sa kanya. Ayoko sa kilos niya. Ayoko magkaroon ng kasintahan na sobrang clingy na. Pati sa meeting ko, nilalandi ako. Kaya minsan naiinis na ako sa babaeng yun eh. Ako yung nahihiya sa mga kliyente ko. Baka usapan nila na ginawa ko sekretaryo si Candice para araw-araw at gabi-gabi akong landiin at yakap-yakapin. Ipinagmamalaki pa nga niya na balang araw daw magiging asawa niya daw kayo. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa harapan ko. Hindi naman pala totoo. Kahit kailan, hindi mangyayari yun. Huwag mo na lang siyang pansinin kapag nababaliw na naman siya. Ang mahalaga, maayos kang nagtatrabaho dito. Bukas may mga bisita ako at mga company owner. Panigurado akong gagapang na naman ang malilikot na kamay ng sekretary niyo sa katawan niyo habang nasa harap kayo ng mga bisita niyo. Hindi nga malabong mangyari yan. Kaya maaga pa lang, iiwas na ako sa kanya. Minsan natatakot na rin ako sa pagiging sobrang obsessed niya sa akin eh. Katulad ng pang-istok na sa akin kahit nasaan. Sir, may pagnanasa talaga yung babaeng yun sa inyo. Nakakatakot nga naman na malalaman mong sekretarya no, ang may posibilidad na mabuntis mo, sir. Kahit na anong gawin niya, hindi niya ako makukuha.
O siya, sige na at may meeting pa akong dadaluhan. Asarin mo lang ng asarin si Candice. Baka sakaling tumigil. Natawa na lamang na naiiling si Mara nang marinig ang sinabi ng kanyang boss bago ito tuluyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Pagharap niya sa kanyang kanan ay naroon ang sekretarya ng kanyang boss na si Candice. Nakahalukip-kip ito at may masamang tingin kay Mara. Oh, problema mo. Bakit bigla kang sumusulpot sa gilid ko? Hoy, Miss Santiago, narinig ko lahat ng mga pinag-usapan niyo. Ay, narinig mo pala kung ano ang tingin ng boss natin sa'yo. Ano? Masakit ba? Mula na sa kanya yon ha? Nakikinig lang ako sa kanya kanina. Huwag mo na ngang ulit-ulitin. Narinig ko na nga eh. Alam mo na nga masakit para sa akin lahat ng mga sinabi niya. Ipapamukha mo pa sa akin. Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Asa ka ng asa eh. Di ka nga gusto ng tao, napakatigas kasi ng ulo mo eh. Wala kang magagawa dahil gusto ko nga siya. Mahal na mahal. Ganon. Di mo pa kasi siguro naranasang ma-inlove kaya ka ganyan ko mag-react. Kapag nagmahal ka, magiging loyal ka. Maging mapagmasid ka. Hindi ba't nakakasakal naman yung ganon? Paano nakakasakal? Ano yon? Hahayaan mo na lang na maagaw ng iba ang mahal kong tao? Di dapat ganon. Ipagdadamot mo siya hanggat kaya mong ipagdamot. Huwag mo na akong turuan maging kagaya mo. Hindi tayo pareho. Talagang hindi. Kung ako maganda, ikaw naman mukhang tilapia. Wow ha? Maganda ka pala sa paningin mo. Sa paningin ko kasi, mukha kang kambing na kinukulang lagi ng lambing ni Sir Fabian. Magtrabaho ka na nga muna dyan. Kung ano nung sinasabi mo eh. Nakikita mong tahimik ako nagtatrabaho dito, panay ka kuda. Naiinis na ako sa'yo ah. Konti na lang papatulan na talaga kita. Eh di patulan mo. Sino ba sa atin na matatanggal sa trabaho? Sa ating dalawa, ikaw ang mas deserving na umalis sa kumpanyang to. Kaya kung ako sa'yo, ayos-ayusin mo ang pakikitungo mo sa akin para hindi magkaroon ng pangit na records dito. Hindi ikaw ang boss ko kaya bakit kita susundin? Ikaw bang magpapasweldo sa akin? Hindi, diba? Umalis-alis ka nga sa harapan ko. Isusubok kita kay sir. Sinasabi ko sa'yo. As if naman kakampihan ka nun. Ako muna ang papanigan niya bago siya maniwala sa'yo. Magsasalita pa sana si Mara nang matanaw niya ang imahe ng boss nilang si Fabian na papalapit sa kinatatayuan na sekretarya nito. Anong sinabi ko sa'yo? After mo umalis ng office, ang sabi ko, ibigay mo itong mga reports kay Mr. Lagmay nang mabili niya ang ibang mga kailangan sa factory ng product natin, di ba? Bakit nasa office ko pa rin to? Naiinis na anitong si Fabian, sabay angat ng 2 peraso ng papel. Sumabat sa usapan si Mara na nakangisi pa. Sir, alam mo ba na yung sekretary nyo? Inaaway ako. Nagtatrabaho ako na maayos dito eh. Tapos bigla akong sinugod dito para lang awayin ako. Hindi ko nga alam kung bakit nainis sa'yo to eh. Baka po kasi lagi nagsaselos sa akin, sir. Bigyan nyo kasi siya ng assurance. Nakakaawa naman siya. Ay ano mo na siya, uutusan ko na lang siya. Sadyang ganyan lang siya minsan pero mabait naman siya eh. Sir, mabait? Paano naging mabait ang muntik-muntikan na akong sabunutan? Tingin pa nga lang parang papatay na po siya, sir. Saan po ang part na mabait doon? Pagpasensyahan mo na lang to si Candice. Hayaan mo at pagsasabihan ko to. Sir, mabibigwasan ko po talaga yung sekretaryo nyo kapag hindi ako tinigilan yan. Kung balak niyo mag-away, huwag dito sa kumpanya ko. Malilintikan kayong dalawa kapag nagkagulo kayo rito, maliwanag. Yes, sir. Pagsabihan nyo rin yung sekretarya nyo at namumuno talaga ang ugali ng babaeng yan. Hayaan mo na si Candice. Huwag mo na siyang pansinin. Kinulang lang siya sa kain. Gutom na yata siya. Mamaya mag-lunch na kayo. May papalit sa yung guard. Para umuwi ka ng maaga at nang makapagpahinga ka. Sige po, sir. Salamat po. Mauna muna kami ni Candice at may mga kailangan pa kaming pag-usapang dalawa. Sige po. Pagkatugon ni Mara ay agad nang nagtungo sa kung saan man ang kanyang boss na si Fabian. Kasama na ang maldita nitong sekretarya. Bago tuloy ang makalayo ang sekretarya,
ay binigyan muna nito ng isang irap si Mara. Napangisi at napailing na lamang ang dalaga sa ginawa nito sa kanya. Kung makaasta, napakalala. Aakalain mong kanya na talaga si Sir Fabian. Kahit na ang totoo, sekretary lang naman siya at madalas pang gawing utusan. Kulang na lang nga gawin siyang kasambahay. Mahinang bulong ni Mara na sinabayan pa niya ng mahinang halakak. Sa naging duty ni Mara sa kumpanya ni Fabian, ay nasaksihan niya kung paano ka-stricto ang boss nila pagdating sa trabaho. Kaya pinagbubuti niya, lalo na kapag alam niyang may mataas ring posisyon sa kumpanya ang papasok sa kumpanya, agad siyang bumabati at nagbibigay galang. Tumagal ng ilan pang oras sa naging duty ni Mara bago pumatak ang 12:00 ng tanghali. Pagkatapos niya sa kanyang trabaho, ay agad siyang nagtungo sa malapit na kainan dito na sikat sa buong syudad kung saan siya naroroon. Agad na umorder ng kanyang pagkain si Mara nang makarating na siya sa kainang ito. Nang matapos siyang umorder, ay binigyan siya ng numero saka siya naganap ng mauupuan. Agad siyang umupo sa pwestong kanyang nahanap para doon hintayin ang kanyang order. Maya-maya pa, may lumapit na waiting sa kanya at hawak-hawak nito ang in-order ni Mara. Pagkababa ng pagkain sa pwesto ni Mara, napalunok na agad siya sa sarap ng pagkain. Pero bago niya ito nilantakan, nagdasal muna siya ng taimtim. Nang matapos siyang magdasal, ay doon pa lamang siya kumain. Kung si Mara ay masarap na ang pagkain ng kanyang pananghalian, ganun naman ka-stress si Fabian sa sekretarya ng si Candice. Ano ba? Ano ba, Candice? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ilagay mo sa nararapat na lagayan yung files? Sorry na, love. Can you please stop calling me like that? Nahihiya ako kapag nilalandi mo ko sa harapan ng mga kliyente natin. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagagagawa mo? Bakit ko naman ikakahiya na lambigin ang pinakamamahal ko? Stop the shits, Candice. Nagsasawa na ako sa mga pinagsasasabi mo at pinaggagawa mo. Ako nahihiya. Kumakalat pa sa buong building na to na girlfriend kita. Kahit na ang totoo, wala naman talaga namamagitan sa ating dalawa. At saka pwede bang tigil-tigilan mo ng pakikipag-away sa lady guard natin? Tinanggap ko siya para maglingkod sa atin. Sa kumpanya ko. Let me correct you. Kumpanya natin. Kumpanya nating dalawa to. Candice, walang sayo, okay? Akin lang ang kumpanya to. At hindi kita magiging kahati sa kung ano man ang meron ako, maliwanag ba? You're just my secretary. Kaya kumilos ka na naaayon sa posisyon mo sa kumpanya ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes. Yes, sir. I'm so sorry. Kapag naulit pa ang nangyaring pakikipagtalo mo kay Mara, ako na mismo magpapalaya sa'yo dito sa kumpanya ko. Sir, wag naman ganon. Magiging mapait na po ako. Promise. Gawin mo, Candice. Huwag lang mananatili sa salita ang lahat ng mga sinasabi mo sa akin ngayon. Oo nga po, sir. Ang kulit niyo naman Huwag mo kong ginaganyan. Baka gusto mo talaga mawalan ng trabaho, Candice. Maayos ka. Opo, sir. Sorry po ulit. Nang matapos ang pakikipag-usap ni Fabian sa kanyang sekretarya na si Candice, ay napuno ng katahimikan ang buong opisina nito. Mukhang nakaramdam na kasi ng takot si Candice, kaya nanahimik na ito ngayon. Napabuntong hininga na lamang si Fabian at kinausap niya ito muli. Kung ganyan ka sana dati, magkakasundo tayo. Kaso may nadadamay na sa mga ginagawa mo. Pati trabaho ko naapektuhan. Mamaya may meeting ako together with Mr. Lucas. May pag-uusapan lang kami. Mais ka mamaya. Yes, sir. Titino na po ako. Good. Teka, may utos ako sa'yo. Kuhanan mo nga ako ng kape. Same taste Salamat. Utos niya rito kay Candice. Agad namang sumunod ang kanyang sekretarya. Buong araw na subsub sa trabaho si Fabian, kaya nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang batok. Napansin naman ito ni Candice, kaya agad siyang lumapit dito. Sir, okay lang po ba kayo? Ano ba sa nakikita mo? Okay pa ba ako sa lagay na to? Kung hindi ka pumalpak sa trabaho mo kanina,
Hindi sana nagpapahinga na tayo ngayon. Sir, saan po ba gusto niyong magpahinga? Sa kama ko po ba, sir? Libreng-libre po kayong humiga sa kama ko tapos ako na po magmamasahe sa inyo. Tigilan mo ko, Candice. Kanina pa ako stress sa'yo. Gusto ko lang naman tumulong, sir. Grabe ka naman sa akin. Isang pagkakamali lang naman po yun eh. Sumunod ka kasi sa mga inutos ko. Mas inuuna mo pa kasing makipagtalo sa Lady Guard. Kesa gawin yung mga dapat mong gawin. Sa susunod na makita ko pa kayong nagtatalo, pares ko na kayong tatagalin sa trabaho. Di ko naman na siya aawayin, sir. Nakakaselos lang po kasi na nagpapakyut siya sa inyo. Alam mo, Candice, gutom mo lang yan. Pumili ka na lang kaya ng makakain nating dalawa. Tapos date tayo dito sa office mo, sir? Candice, ano ba? Di ba't sinabi kong itigil mo na yung mga ganyang joke mo? Hindi ako natutuwa ah. Sir, hindi naman po biro yung nararamdaman ko para sa inyo. Gutom ka lang, Candice. Sige na. Bumili ka na ng merienda sa malapit na fast food chain. Bibigyan na lang kita ng pambili mo. Akin na, sir. Ililibre na kita. Basta ikikiss mo ako. Bago pa matapos sa kanyang sinasabi si Candice, ay agad na bumunot ng pera si Fabian at mahina itong itinampal sa mukha ng sekretarya niya. Oh, ito. 1,000 yan ha. Diyan ka magpalik. Sige na, malis ka na. Napasinghap na lamang ang sekretarya. Minsan na nga lang ako manlambing. Hindi pa ako pagbigyan. Mahina niyang bulong sabay padabog na umalis ng opisina ng kanyang boss na si Fabian. Napailing na lamang si Fabian nang makita ang naging reaksyon ng kanyang sekretarya. Nagulat na lamang siya nang may biglang bumungad sa kanyang isang babae. Hey man, what's up? It's been a long time. Bati nito kay Fabian. Siya si Trish, ang nag-iisang pinsang babae ni Fabian sa mother's side. Napabuntong hininga na lamang si Fabian na tumugon. Oh, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito, Trish? Wala lang. Masama na bang bisitahin ka? Not now. Huwag mo kong pagtripan ngayon. Wala ako sa mood. Chill man, hindi kita pagtitripan ngayon. Bukas na lang. Anyways, nakita ko yung sekretarya mo, kakalabas lang niya. Ano namang inuutos mo doon? Ikaw, nagiging palautas ka na ha? Kapag kasi wala siyang ginagawa, kung ano ng mga bagay ang ginagawa sa akin. Tulad ng mga... Kapag nasa meeting ako, merong hahaplos siya sa hita ko pataas hanggang sa muntika na niyang mahawakan yung alaga ko. Pinabastos ka ng sekretarya mong yon? Tanggalin mo na lang kaya sa trabaho niya. Di ganun kadali yun. Ang hirap kayang makatagpo ng sekretarya na nakakatis ng ugali ko at masipag. Ang gusto ko naman sa kanya, kapag tinawag ko siya, agad siyang pupunta sa akin para tulungan ako. Madali lang makahanap ng mababait na sekretarya. Yung hindi ka papasasen tulad ng ginagawa sa ng sekretarya mo ngayon. Trish, matagal na nagtatrabaho sa akin si Candice. Ayoko nang tanggalin agad sa trabaho yung sekretaryo ko. Wow! Ang special naman ang pagtrato mo sa kanya. Kaya pala napaka-delulu eh. Delulu? Delulu. It means delusional. Masyado na nakakadelusyon niyang sekretarya mo kasi ganyan mo siya itrato. Special treatment pag nalalaman. Bigwasan ko kayong dalawa eh. Bakit hindi mo paligawan kung ganyan lang din ang treatment ang ibibigay mo sa kanya? Paano mo naman nasabi yan? Nalawan ko sa ilang staff mo dito. Pinagkukwentuhan kayo na kesyo may namamagitan daw sa inyo ng Candice na yon. Ngayon ko lang nalaman na may malalaswang ginagawa na pala sa iyo yung sekretaryo mo. Bubunutin ko talaga ng kilay yun kapag nakita ko. Oh, chill ka lang. Walang namamagitan sa amin nun. Tsaka hindi ko siya type. Ayoko sa mga tulad niyang binapasos pati ang amo. Type ka nga kasi niya. Payagan mo na kasi kahit isang kiss lang. Ayoko nga. Kung gusto mo, ikaw na lang ang humalik sa babae yun. Mas maganda pa nga sa kanya yung lady guard ko eh. Ay, may bago kang hired na lady guard? Bakit hindi ko siya nakikita sa entrance ng building? Tapos na kasi ang duty niya dito. Bukas mo palang ulit siya makikita. Bakit? Kilala mo ba siya? Nagkita na ba kayo dati? Hindi pa naman pero ayon sa mga bali-balitang naririnig ko, maganda raw ang naging lady guard mo. Totoo ba?
Napangiti na lamang si Fabian nang hindi niya namamalayan. Oo. Maganda naman siya. Sagot niya kay Trish. Napansin ng pinsan ni Fabian ang paggiti ng binata, kaya agad niya itong inasar. Aba, iba yata ang ngiti mo ngayon, Fab. Ngiting wala nang bukas yan ah. In love ka ba sa lady guard mo? Agad-agad. Hindi ba pwedeng nag-agandal lang ako sa kanya? Iba kasi yung ngiti mo. Kung gaano ka naiirita sa pagmumukha ng sekretaryo mong adik sa'yo, ganun ka naman ka-adik sa ganda ng lady guard mo. Aba, pumapag-ibig ka na. Grabe ka naman kay Candice. Hindi naman sa ayaw ko sa itsura niya. Ayoko lang minsan yung galaw niya. Ang laswa kasi at madalas na niyang nagagawa sa akin yun. Kung yung lady guard mo na lang kaya ang gawin mong sekretarya mo, di ba? Sa tingin ko naman, mabait yung lady guard mo na yun eh. Hindi rin, Trish. Ang bossy kasi ng dating niya. Siya nga nagsabi sa akin na patigilan tong si Candice dahil inaaway daw siya. Sinunod mo naman? Oo, sinunod ko. Tama naman siya eh. Tsaka okay lang yun. Dahil nadadamay ang trabaho ko sa mga pinagagagawa ni Candice sa akin. Nadadamay tuloy ang ibang staff ko minsan. Mahilig pala magpapansin yung babae yun eh. Kung ako lang talaga ang boss yung sekretary mo, baka ngayon pa lang wala na siya sa kumpanya ko. Magsasalita pa sana si Trish nang biglang bumungad ang sekretary ni Fabian na si Candice. Hello sir, nandito na ako. Nag-order na rin po ako at ito po ang lunch niyo. Bumili na rin po ako ng lunch ko para sabay na tayong kumain. Dire-diretsyong sabi nitong si Candice, nalalampasan lang sa Trish. Nang dahil sa ginawa ng sekretarya ni Fabian, ay mas lalong nainis sa Trish sa kanya. Hoy, hindi mo lang ba ako bibigyan ng konting respeto? Dinaanan mo na lang ako ng ganun-ganun lang? Naiiratang sabi ni Trish kay Candice, sabay halokip-kip. Nagpamewang namang hinarap ni Candice sa Trish habang nakataas pa ang isang kilay nito. Sino ka ba sa akala mo ha? Hindi naman kita kilala. Tsaka bakit makausap si Sir Fabian? Nilalandi mo siya no? Sumagot ka sa tanong ko. Nilalandi mo ba si Sir Fabian? Napangisi na lamang sa Trish nang dahil sa inasal ng sekretarya ni Fabian. Hoy Fabian, ilayo mo to sekretaryo mo at baka mabigwasan ko tong wala sa oras. Sinasabi ko sa'yo. Tingnan mo kung paano niya ako kausapin no? Wala man lang galang sa bisita ng boss. Sino ka ba para kausapin ng ganyan si Sir Fabian? Siguro babae ka niya no? Ano? Masarap bang maging pangalawa ha? Masarap? Akmang sasabunutan na sana ni Candice sa Trish nang bigla itong sumigaw. Ano ba? Pinsan ko yung nilalandi mo, Candice. Pinsan ko si Fabian. Kaya malamang, ganito ako makipag-usap sa kanya. Dahil mas close pa kami. Kesa sa inyo. Kung ikaw hindi kanya gusto, kawawa ka naman dahil may ibang gusto ang pinsan ko. Kaya kung masaktan ka man, wala akong pakialam. Dahil deserve na deserve mong hindi makatuluyan ang pinsan ko. What? Mahal ko si Sir. At hindi ako papayag na hindi ako mapangasawa niya. What a desperate woman you are. Marami pang ibang lalaki dyan. But I love him. Kalokohan. Pera lang naman ang pinsan ko ang habol mo eh. Huwag mo nga akong utuin dahil hindi mo ako maloloko. Kaya ka lang naman dikit na dikit sa pinsan ko dahil marami siyang ari-arian. At gusto mong makuha yun mula sa kanya. Hindi ako ganung babae, ma'am. Wow! Ma'am na ngayon ang itinatawag mo sa akin. Parang kanina lang tinatawag mo akong babae ng pinsan ko. How dare you? Mas mabuti pang ang tanggalin ka ni Fabiana sa sekretary. Nang dahil sa inasal mo sa ibang nakakasalamuhan ng pinsan ko. Alam mo, mas bagay pa nga si Fabian sa bago niyang lady guard eh. Sino? Yung Mara na yon? Nagpapatawa ka ba, ma'am? Si Mara, bagay kay Sir Fabian? Mas maganda naman akong hamak kaysa sa kanya. Walang nagagandahan sa'yo, Candice. Ikaw ang nagsasabing maganda ka. Anyways, kailangan ko nang bumalik ng office. Ayos-ayusin mo mga kilos mo, Candice. Maaga pa lang, sinasabi ko na sa'yong ayaw kita para sa pinsan kong si Fabian. Bye! Ane, Trish, sabay labas na ng opisina ni Fabian.
Paglabas na Trish ay may nakita siyang isang babaeng matangkad. Nakatali ang buhok nito at may angking kagandahan ng muka. Maputi at makinis rin ang dalaga. Napatigil talaga siya sa paglalakad nang makita ang dalaga na parabang nakakita siya ng artista. Hanggang sa magkasalubong silang dalawa at napansin naman siya agad nito. Hello po. Good noon, ma'am. Magalang na bati ng dalaga kay Trish. Ngumiti naman si Trish bago ito tugunan. Hi! Ang ganda mo, miss. Anong pangalan mo? Okay lang bang malaman ko? Ma'am, naduduling po yata kayo. Hindi po ako maganda pero mabait naman po ko. Ako nga po pala si Mara. Mara Santiago po. Mara? Ang ganda ng pangalan mo. Siya nga pala nagtatrabaho ka dito sa kumpanyang to? Opo, ako po yung bagong lady guard dito. At nandito po ako para kunin yung uniform ko po at ID para po bukas. Papasok na lang po ako ng maaga para sa duty ko. Oh, ikaw nga yung nabalitaan ko sa mga staff dito. Nice to meet you, Mara. Sige po. Papasok na po ako sa loob. Wait lang. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Kilala mo naman siguro si Candace, no? Ay, opo, yung babae pong dikit ng dikit kay Sir Fabian. Siya po yun, di ba po? Oo, tama ka. Inaaway ka nun, di ba? Bakit hindi mo patulan? Baka mawalan ako ng trabaho, ma'am. Tsaka, mas mainam kung pagpapasensyahan ko na lang po siya kesa naman mawalan ako ng trabaho. Puti sana kung yung Candace lang na yun yung mawawala eh. Kaso po madadamay ako. Huwag kang mag-alala kay Fabian. Ako ang bahala sa kanya. Hindi ka tatanggalin nun sa trabaho. Maniwala ka sa akin. Basta huwag kang papapi sa babaeng yun Subukan niya lang talaga, ma'am. Makikita niya kung sino kinakalaban niya. Ayoko pa naman ang kinakawawa ko. Lalo na kung walang naging ambag sa buhay ko. Kaya, wag po kayo mag-alala sa akin. Siya nga po pala. Client po ba kayo ni Sir Fabian? Kaya po kayo nandito? Hindi. Pinsan niya ako. I'm Trish. Sige na, mukhang nagmamadali ka Opo, pauwi na rin po kasi ako, ma'am. Sige po, mauna na po ako sa inyo. Nice to meet you po. Pagpapaalam nitong si Mara sabay patakbong nagtungo sa kinaroroonan ng opisina ni Fabian. Pagdating ni Mara sa opisina ni Fabian, ay agad na bumungad sa kanyang harapan si Candace na masama ang timpla. Ngayong nalaman niyang mas gusto ng pinsan mismo ni Fabian, si Mara, kumpara sa kanya. At anong ginagawa ng hampas lupa dito? I mean, ng pinakamamahal na lady guard ni Sir Fabian. Bakit nandito ka, Mara? Hindi ba tapos na ang duty mo? Bakit ka pa bumalik? Bungad na tanong nitong si Candace. Hindi siya sinagot ni Mara. Pagkos ay tinulak ang pagmumukha niya para makadaan siya at nang makausap niya si Fabian. Lumayas ka sa dinaraanan ko at naiinis ako sa pagmumukha mo. Hindi ikaw ang pinunta ko dito. Palusin kita Naiinit ang bulong ni Mara, sabay upo sa upuang nasa harapan ng lamesa ni Fabian. Sir, kailangan ko yung uniform at ID ko para bukas. Para alam na mga makakakita na dito ako nagtatrabaho. Diretsyong ani Mara kay Fabian. Sumagot ang binata. Oo nga pala. Kunin mo yun kay Candice. Wala sa akin ang mga ID at uniform mo. Nasa kanya lahat ng yun. Sir, hindi naman po kami magkasundo ng sekretary nyo. Pakatarayan na naman ako niyan. Ikaw na lang magbigay sa akin, sir. Baka magtalo pa kami nitong sekretary nyo. Ayoko na ugali niya Ganun ba? O sige, ako na bahala. Ipapadala ko na lang sa locker mo yung uniform mo. Nasa staff room ang locker yung lahat. Ako na magtuturo nun sa'yo. Nagulat si Candace nang dahil sa mga sinabi ni Fabian kay Mara. What? Sir, ako na po ang bahala sa lady guard nyo. Kapapagod lang po kayo Ayoko pa namang napapagod kayo ng husto. Hindi naman nakakapagod yung gagawin ko, Candice. Ituturo ko lang sa kanya ang lockers nyo. At hindi rin naman nakakapagod na magbigay ng uniform ng mga guards natin dito. Kaya huwag ka mag-alala. Ay, naman, sir. Parang special masyado ni Mara sa inyo,
Hindi niyo naman ako tinatrato ng ganyan dati nung baguhan pa po ako eh. Ganyan din kita itinato dati. Ikaw lang ang nagbibigay ng mali siya sa lahat ng mga ginagawa ko sa'yo, Candice. Kaya huwag kang magalit sa kanya ng dahil lang sa selos mo. Nagpapasalamat ako dahil hinahangaan at minamahal mo ko. Ramdam ko yun eh. Pero minsan kasi, lumalampas ka na sa limit mo. At yun ang ayoko sa'yo. Pwede mo ba akong bigyan ng chance, sir? Kahit ilang weeks lang. May paramdam ko lang sa'yo kung gaano kita kamahal. Candice, tama na ang drama. Nasa office ko kayo kaya trabaho ang uunahin ko. Kesa pagbigyan ko ang nais mo. Sige na, ibigay mo na ang lahat ng mga kailangan ni Mara at na makauwi na siya. Bagsak ang mga balikat na sinunod ni Candice ang inutos sa kanya ng kanyang boss. Sinamaan pa ng tingin si Mara bago niya ito kuhanan ng permission at kasunduan. Nang makuha na niya ang mga kailangan ni Mara, ay agad na niya itong itinungo kay Pavian. Inilapag niya ang lahat ng kanyang mga kinuha sa lamesa nito na sinabayan pa ng malalim ng buntong hininga. Pero hindi ito binigyan ng pansin ni Pavian. Pagkos ay nakatuon lang ang pansin niya sa kanyang lady guard. Oh, ito na ang lahat ng mga kailangan mo. Ani Pavian kay Mara, sabay abot ng mga bagay na inilapag ni Candice sa kanyang lamesa. Agad namang itong tinanggap ni Mara. Salamat po, sir. Sige po, mauna na po ako sa inyo para makapagpahinga na rin po ako. Pagpapaalam ni Mara, sabay labas na ng opisina ni Pavian. Ayaw na niya kasing makita pa ang pagbumuka ni Candice at baka magtalo na naman sila. Kaya minabuti na lamang niyang umalis na agad. Nang makalabas na si Mara sa buong building na yon, ay agad na siyang nagtungo sa kanyang apartment. Agad siyang nahiga nang makarating na siya sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na lamang siya ng dahil sa pagod. Sa maghapong iyon, nag-relax lang si Mara. At siya'y naghahanda para sa bagong araw na naman niya sa trabaho bukas. Kaya tamang tulog muna siya ngayon. Kinabukasan, maagang pumasok sa kumpanya si Mara at agad niyang nakasalubog si Candice. Inirapan lang siya nito at nilampasan. Nagpatuloy na lang papuntang pwesto niya si Mara at napailing na lamang siya nang dahil sa inakto ni Candice sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang boss nila Mara na si Pavian. Chill lang siyang pumasok ng kanyang kumpanya. Napalingon si Mara kay Candice at tawang-tawa siya sa naging reaksyon nito dahil nakita niyang nakaawang ang mga labi nito habang titig na titig sa boss nilang si Pavian. Pero hindi man lang niya ito binigyang pansin dahil ang buong atensyon niya ay nakatuon lang kay Mara na sinabayan pa niya ng pagpapuri sa itsura nito. Ang glowing ng itsura mo ngayon, Mara. Fresh na fresh ka ngayon ah. Baka naman kung pwede, share mo kay Candice. At maging glowing din ang itsura niya. Ani Pavian sabay tingin sa kanyang sekretarya. Ngumiti lamang ito at pasimpleng umaktong nahihiya. Sir, ano ba? Masyado naman po yung king pagdating sa looks ko. Mahinhing tugon ni Candice, sabay hawi ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Napabuntong hininga na lamang si Pavian dahil sa way na pananalita at kilos ng kanyang sekretarya. Candice, you need to look fresh and presentable. Lalo na't ikaw ang lagi kong kasama sa mga batings na dinadalawan ko. Kalmado niyang sabi rito at dito na naintindihan ni Candice ang gustong palabasin ni Pavian at nang dahil doon ay nagiba ang timpla ng kanyang mood. Gusto mo kung maging gaya sa lady guard na paborito mo, tama ba? Alam mo ba nasasaktan ako kapag binabanggit mo ang pangalan niya? Wala ka bang puso? At ginaganyan mo lang ako? Maawa ka naman sa akin, sir. Pinagbigyan na nga kitang tawagin kitang boss dahil ayaw mo na haluan ng lambing ang trabaho natin. Pero bakit pagdating sa baran na to, kulang na lang purihin mo buong pagkatao niya? Hindi pa ba sapat na itinato kitang tama para patunayan sa'yo na nandito ako palagi para sa'yo, ha? Bakit? Maganda naman talaga si Mara. Masyado ka lang nag-overreact. Sa tuwing pinupuri ko siya, pwede ka naman maging maganda sa sarili mong way eh. Ang kaso, stress ka pa sa work, Candice. You still can't be like her.
She has a potential to be our next product endorser. What? No, sir. This can't be. Mas bagay pa nga akong model kaysa sa kanya. Ako na lang ang maging endorser ng bagong product natin, sir. Not again, Candice. Naalala mo yung mga panahong ikaw ang naging face ng bagong product natin way back 2022? Traumatized sa mga client. Kasi, your outfit isn't fit for what we're promoting. Those outfits are too revealing. Very disappointed that time. Nalugi ng gusto ang kumpanya ko. Sir, dapat pala sa club na lang siya nagtrabaho, no? Model ng mga alak at maging calendar girl. Singit sa usapan ni Mara na sinabayan niya ng mahinang tawa. Nang dahil sa sinabi ni Mara, ay nakatanggap siya ng masamang tingin mula kay Candice. Ah, talaga ba Mara? Gusto mong tanggalin ka namin dito sa kumpanya? Gaga ka ba? Sa tingin mo, makakaya mo ko? Nagkakamali ka. Kaya mo siguro sinasabi yan. Kasi gusto mong mapasayo si Sir, no? Gulo mo talaga sirain yung mood ko, no? Bakit? Nagsuggest lang naman ako ng pwedeng maging bagong trabaho mo. Tsaka sekretary ang trabaho mo dito. Hindi sexy sa mga bar. Tsaka bikini at swimsuits ang imo-model mo, no? So, sino gusto mo maging next na front ng next project ng company? Ikaw? I don't think you can do that job. Kasi ako lang ang fit sa trabahong yon. Wala naman akong pake kung sino ang karapat-dapat sa role na yun eh. Pero hindi big sabihin na bagay ka na sa trabahong yon. May hinala nga ako na kaya ka nagsuot ng mga revealing clothes para mapansin ka ni Sir. Para mapansin niya, yang katawan mong kulang na lang, maging butot balat na. Ang akala mo siguro, sexy ka sa pangangatawan mong yan, no? Huwag ka na umasa kay Sir kasi kahit na magubad ka pa dyan, di ka magugustuhan ni Sir. At sino sa tingin mo magugustuhan niya? Ikaw? Tama na pagiging delusional mo, bro, ha? Wala akong interest kay Sir Fabian, Ma'am Candice. Ikaw lang ang nangangarap na mapasa kanya. Kung ako ang tatanungin mo, malabong magkagusto sa akin si Sir. Kaya huwag akong pag-initan mo ng dahil lang sa hindi na may bigay ang nais mo. Nagkakaintindihan ba tayo, ma'am? Kung ayaw nyo, kayo na lang po mag-adjust. Ang kapal naman ng mukha mong utusan ako mag-adjust. Hindi ba't ikaw dapat ang gumagawa nun dahil baguhan ka pa lang dito? Ang lakas naman ng loob mong sabihin sa akin yan. Kung gusto mo, ikaw na lang lumayas dito. Basta ako mag-i-stay ako dito kay Sir. At hindi ko iiwan ang posisyon ko dito bilang sekretary ni Sir Fabian. Oh, anong gagawin ko? Siyempre may gusto ka kay Sir Fabian. Kaya ayaw mo siyang iwan dito. Makakalis ka naman kung gugustuhin mo eh. At dahil naririndi na nga si Fabian sa dalawa, napasigaw na lamang siya. Ano ba? Wala na ba talaga kayong balak na magkabati? Nakakasawa na yung halos araw-araw niyong bangayan ah. Napagawi ang kanyang tingin kay Candice. Ikaw, kung ayaw mong makipagsundo kay Mara, hindi na ako magdadalawang isip na tanggalin ka bilang sekretary. Aniya, sabay alis sa harapan ng dalawa. Magsasagutan pa sana sina Mara at Candice nang biglang may pumasok na isang lalaking nakabonet ang ulo. Agad itong nagpaputok ng kanyang hawak na baril sa loob mismo ng kumpanya. Kaya nagumpisa ng mangambang lahat ng mga empleyado na naroon at pati na ang CEO na si Fabian ay napalabas na rin ng dahil sa mga narinig niyang putok ng baril. Ang agad na pumasok sa kanyang isipan ay si Mara. Kamusta kaya siya? Okay lang ba siya? Ani pa ba yan sa kanyang isipan habang patakbong tinutungo ang kinalalagyan ni Mara. Nakasalubong niya si Candice pero nilampasan niya lang ito. Nang makarating na si Fabian sa first floor kung saan naroon si Mara, ay nadatnan niya na lang itong nakikipaglaban sa tulisan. Kaliwat kanan ng mga talsik ng mga bala mula sa baril ng lalaki. Pero naiiwasan itong lahat ni Mara. Hanggang sa mahawakan ni Mara ang pulsuhan ng lalaki, saka ito agad na iniampas sa bakal na nasa pintuan ng entrance, kaya nabitawan nito ang baril na hawak niya.
Pero hindi pa doon nagtatapos dahil may dala pa pala siyang kutsilyo. Sige, subukan niyo lumapit. Papatayin ko kayong lahat. Kaya ibigay niyo na lang ang mga pera niyo. Pati na mga ATM card niyo. Ibigay niyo na sa akin kung ayaw niyong mamatay. Sigaw ng lalaki. Isa pala itong magnanakaw. At matagal na siyang hinahanap ng buong kapulisan. Pero ngayon lang ulit ito nagpakitang muli. Agad na namukaan ni Mara ang lalaki dahil dati din niya itong nakaaway sa isang mall kung saan siya nagtatrabaho noon bago siya magtrabaho sa kumpanya. Teka, kilala kita. Ikaw yung pinakulong namin sa mall, di ba? Ikaw yun. At hindi ako pwedeng magkamali. Kilalang kilala ko ang boses mong kumag ka. Oo, ako nga. Pero hindi niyo na ako may papakulong ngayon. Dahil magkakamatayan muna tayo bago niyo ako mahuli. Bakit mo ba ginagawa tong trabahong to? May nag-uutos ba sa'yo ikaw lang din ang mastermind ng lahat ng mga nagnanakaw sa lugar na to? Hindi mo kailangan maging magnanakaw para lang mapunan mo ng pangangailangan nila ang mga anak mo. Alam mo ba kung sino ang mas kawawa? Yan sa ginagawa mo. Yung mga anak mo. Hindi ka man lang ba maaawa sa kanila kung sakali mong mahuli ka ng mga polis? Hindi ka man lang ba nangangamba? Manahimik ka! Kung ayaw mong paulanan ko ng mga bala, bibig mo. Akin na lahat ng mga pera nyo. Kung ayaw nyo naman nyo, mas mabuti pang... Magsasalita pa sana ang lalaki nang biglang sipain ni Mara ang kamay nito na may hawak na patalim kaya tumilapon ito sa kung saan man. At dito na nagkaroon ng pagkakataon na hulihin ulit ang lalaking minsan na siyang pagtangkaan ng buhay. Pinagsisipa at pinagsusuntok ni Mara ang buong katawan ng palabang magnanakaw hanggang ito na mismo ang mapagod at sumuko. Saktong pagdating ng kapulisan ay siya namang pagsaldak ng magnanakaw sa sahig. Hinuli agad nila ang lalaki at itong si Fabian naman ay napayakap na naman kay Mara. I'm glad that you're already safe. Masaya rin ako na walang masamang nangyari sa'yo. Malambing na bulong naman ni Fabian kay Mara habang nakayakap ito ng mahigpit. Nakaramdam naman si Mara ng hirap sa paghinga nang dahil sa higpit ng yakap ng kanyang boss. Wait lang, sir. Wait lang po. Hindi po ako makahinga eh. Reklamo nitong si Mara sabay bahagyang itinulak palayo si Fabian. Ay, sorry. Nadala lang ako ng emosyon ko. Akala ko kasi kung napano ka na. Buti naman at hindi ka sinaktan ng lalaking yun. Sir, ano ba kayo? Gaano ba ako kahina para sa inyo? Kaya ko po ang sarili ko, sir. Huwag po kayo maglala sa akin. Nakakakaba yung mga ginawa mong atake sa lalaki kanina. Kanino ka natutong makipaglaban? Bata pa lang po kasi ako, sinanay na ako nila papa. Para matuto raw akong ipagtanggol yung sarili ko paglaki ko. At ngayon, nagagamit ko naman lahat ng mga natutunan ko sa papa ko. Swak na swak yung kahiligan ko sa martial arts sa kung anong trabahong meron ako ngayon. Magsasalita pa sana si Mara nang biglang kumapit sa kanang braso ni Fabian ang sekretary nitong si Candice. Sir Fabian, nandito na po pala kayo. Nag-ilala po ako sa inyo ng gusto. Ano sir, may masakit po ba sa katawan nyo? Akin na po sir, gagabatin ko po. Nang masaksihan ni Mara ang naging reaksyon ni Candice, ay gusto niyang tumawa. Pero hindi na lang niya ginawa dahil baka kung saan na naman mapunta ang magiging sagbutan nilang dalawa. Okay lang ako, Candice. Huwag ka mag-alala sa akin. Dapat si Mara ang tinatanong mo niyan. Siya ang nagligtas sa atin dito. Bakit parang iniiwasan mo na ako at mas nagiging close na kayo ng ladyguard mo? Di pa ba ako sapat sa'yo? At kailangan pa bang humanap ng iba para lang masabi at ipamukha sa akin na hindi ako nararapat sa'yo, ha? Umaktong mangiyak-ngiyak si Candice habang binabanggit ang mga katagang ito. Ikaw, wag na wag mo kong pagsasabihin ng ganyan. Baka nakakalimutan mong sekretarya lang kita dito, Candice. Wala kang karapatang taasan ako ng boses, maliwanag. Kanina pa ako naiirita sa'yo, Umainit na ang ulo ko sa'yo. Nakaramdam ng kaba si Candice dahil ngayon nilang nakitang magalit ang boss niyang si Fabian. Sorry po sir.
Di na po mauulit. Gusto ko lang naman po malaman kung may pag-asa pa nga ba ako sa'yo. Wala. Wala, Candice. Wala kang pag-asang makuha ko. Hindi ako pumapatol sa mga babae na katulad mo na mas makati pa sa higad. Wala akong kalayan kapag kasama kita eh. Mas malala ka pa sa asawa kong makabakod. Kaya huwag ka na umasa pa na magugustuhan kita. Kung ganon, aalis na lang po ako bilang sekretary niyo, sir. Nakakahiya na po sa inyo. Pasensya na po. Magre-resign na po ako. Salamat na lang po sa lahat ng mga naitulong niyo sa akin. Teka, saan ganun niya magtatrabaho? Sa kalaban niyo pong kumpanya, sasabihin ko sa CEO lahat ng mga next project niyo para magkaroon siya ng mga ideya sa mga susunod niyang projects para kayo magmukhang manggagaya. What? That's betrayal. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Pwes, pakasalan mo ako. Ano? Pakasalan mo ako. Ayaw mo malugi ka sa negosyo, hindi ba? At ayaw mong mapunta sa kailaban mong kumpanya dahil isisiwalat ko ang lahat ng mga nalalaman ko patungkol sa mga sekreto mo para mapabagsak ka na. Nakangising sagot ni Candice kay Fabian. Hindi na nakapagtimpi pa si Mara, kaya sumali na rin siya sa usapan. Teka, sino ba yung may-ari ng kumpanyang kalaban ni Sir Fabian? Siya lang naman na nag-iisang anak ng mga Delfonso. Siya ay walang iba kundi si Cian Delfonso, ang CEO ng Powerlands Philippines. Napakunot na lamang nga noon ni Mara nang marinig niya ang sinagot sa kanya ni Candice. Si Cian pala yung tinutukoy mo? Sa tingin ko, hindi niya papalitan yung sekretary niya sa isang tulad mo. Ayaw nun sa babaeng sip-sip. Kung makapagsalita ka, parang kilalang-kilala mo si Mr. Cian Delfonso ah. Imposible namang maging magkamag-anak kayo. Mukha kang basahan. Napailing na lamang si Mara ng dahil sa panghusga ni Candice sa kanya. Hindi mo ko kilala, Candice. Hindi mo kilala ang buong angkan ko. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Sige, iwanan mo si Sir Fabian at sinisiguro kung pupulutin ka na lang sa kangkungan. Masyado ka mayabang na parang kayang-kaya mo kong tapatan. Bakit hindi ko yung kumalaban kanina sa magnanakaw? Naririnig ko yung sigaw mo mula sa entrance ng elevator hanggang dito sa entrance ng building eh. Baka hiyaw ka naman, akala mo mawawalan ka ng bituka. Pasasabugin lang naman ng lalaki yung bibig mo. Sa'yo, pinubuli ako ni Mara. Ipagtanggol mo naman ako, sir. Bakit si Mara lagi mo na lang pinagtatanggol sa akin? Napabuntong hininga lamang si Fabiana dahil sa stress sa dalawang dalaga sa kanyang harapan. Ano ba? Di pa ba kayo titigil? Kanina pa ako rinding-rindi sa pagtatalo nyo. Alam nyo, mas tatanda ako na dahil sa kagagawa nyo eh. Para ako nag-alaga ng mga 3 years old na mga batang hindi magkasundo. Lalong-lalo ka na, Candice. Bakit na naman ako, sir? Rinig nyo naman po na inaaway ako nitong paslupang bodyguard nyo. Ano naman po bang nagawa ko mali, sir? Masyado ka na kasing OA kaya high blood na si sir. Tsaka si Cian, di ka naman tatanggapin nun. Sabat ni Mara, dahilan para samaan siya ng tingin ni Candice. At patuloy pa ngang nagtalo ang dalawa. Correction, Mr. Cian dapat ang itawag mo sa kanya. Palibasa kasi, wala kang galang kaya hindi na ako magtataka kung isang araw, mababastos mo na rin ang pinakamamahal kong Fabian Valenciano. Ay, kawawa naman ang mahal ko. Ikaw ang mas kawawa. Tingnan mo nga yung sarili mo. Kung hindi lang kita kilala, baka napagkamalan na kitang bayarang babae sa club. Tsaka isa pa, kung hindi mo na itatanong, yung sinasabi mong dapat ay igalang ko. Noon ay binabatok-batukan ko lang naman. Hoy, umamin ka nga sa akin. Ex-boyfriend mo siguro si Mr. Sin, no? Pinagsasasabi mo. Magkakilala lang talaga kami simula pagkabata. In short, malapit kami sa isa't isa. Kaya kilalang kilala ko ang tinutukoy mong CEO na nagmamayari ng kalabang kumpanya ng kumpanyang to. Paano kayo naging close? Napaka-imposibleng mangyari yun. Hampas lupa ka. Tapos siya naman parang isang prinsipe. Ano yun? May milagrong nangyari?
Close ang parents namin kaya close rin kami. Kung close naman pala kayo, bakit mas pinili mo pa rin magtrabaho dito kaysa kay Sir Fabian? Bakit hindi lang sa kumpanya ni Mr. Sian? Bakit naman ako magtatrabaho sa kumpanya niya? Hindi nga kami magkasundo sa ibang mga bagay. At ayaw ko magtrabaho na kasama ko siya. Hindi ako makakapagtrabaho na maayos kapag nangyari yon. Baka maghapon na lang kaming magbartag walang dalawa. Sa sobrang close namin. Isang sabi ko lang sa kanya ng personality mo, hindi ka papayagan nun na makapasok pa sa sarili niyang kumpanya. Kaya kung ako sa'yo, magstay ka na lang sa kung anong posisyong meron ka sa kumpanyang ito. Well, may point ka naman. Sige, tatanggapin ko na lang lahat ng mga sinabi ni Sir sa akin. Kahit masakit, pero never ako makikipag-ayos sa'yo. Walang problema, Miss Candace. Wala rin akong pakialam kahit na lagi kang magkaroon ng pimples dahil sa akin. Siyempre, maaga kang tatanda kasi lagi mong makikita ang kinaiinisan mo at pinagseselosan mo. Hahayaan lang kitang namnamin ang lahat ng stress na mararamdaman mo habang ako. Chill lang. Ani Mara sabay ngisi. Puisit ka talaga kahit kailan. Wala na tayong magagawa kung mas insecure ka pa sa akin kaya ka nagkakaganyan. At sino namang may sabing kaya mong limpasan ang kagandahang taglay ko? Kilos pa pa nga lang pangkahanto na eh. Ay lang nga namang rumampa ako, Miss Candice. Lady guard ang pinasukan ko dito at hindi maging isang model. Hindi gaya mo na sekretary yung pinasukan trabaho. Pero pang nightclub ang kilos ang pananamit. Huwag mo nga akong makumpa-kumpara sa'yo. Magkaiba tayo, Mara. Ako nasa uso. Ikaw pang gera. Pati amoy mo, sumasapak sa lakas. Alam mo, kaartihan mo lang yan nasa katawan. Sadyang ayaw mo lang ng amoy ko. Kaahoy ang tingin mo sa akin. Try mo kayang maging mabait. Kahit minsan lang, baka sakaling mas magmukha kang attractive. Ang mali kasi sa'yo, maganda yung mukha mo. Pero yung ugali, parang umaalingaso sa baho. Kaya minsan, try mo kayong maging mabait, diba? Baka sakaling magustuhan ka ni Sir kung sakali man. Hindi na naituloy pa ni Mara ang kanyang mga gustong sabihin nang biglang sumulpot sa harapan nila si Fabian. Hindi ko siya magugustuhan, Mara. At kahit kailan, hindi ko hinangad na maging boyfriend niya. Ayoko sa mga tulad niya. Kaya kahit na ano pang gawin niya, hindi na talaga ako makukuha. Dahil may iba na akong gusto. Aniya, sabay tingin sa gawin ni Mara at sinabayan pa nito ng matamis ng ngiti. Si Mara ang gusto ko. Wala nang iba pa. Nanlaki ang mga mata ni Mara at Candice nang dahil sa dalaman mula kay Fabian. Ito'y sinabayan ng agad na pagkunot ng noo ni Mara. Sir, anong ibig niyo pong sabihin? Hinawakan ni Fabian ang mga balikat ni Mara sabay sabing, Ikaw ang gusto ko, Mara. Ikaw ang gusto ko at hindi si Candice. Kaya galit na galit ako kapag hinaaway ka niya. Na imbes mag-focus siya sa trabaho niya, mas inuuna niya pang awayin ka dahil lang sa selos niya. Ayoko sa kanya, Mara. Dahil ikaw lang ang gusto ko. Kaya huwag mo na akong ipagtulakan sa babaeng yun. Dahil una pa lang, umanga na ako sa'yo. Hanggang sa lumalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Sir, hindi po tayo pwede tsaka ang dami pong ibang babae dyan na mas deserving na magustuhan nyo. Pero ikaw ang gusto ko, Mara. Wala na akong ibang babae na magugustuhan kundi ikaw lang. Natulala na lamang si Candice nang dahil sa mga narinig niya sa kanyang boss. Hanggang sa mapansin ito ni Mara. Miss Candice, okay ka lang? Natulala ka na dyan. Hindi ko agawin sa'yo si Sir Fabian. Alam nyo, gutom nyo lang yan. Magmerienda na lang muna kayo. Lutang na kayo eh. Totoo ba lahat ng mga narinig ko? Pakisampal na lang ako at baka nananaginip lang ako. Pati nga ako nagulat sa mga sinasabi ni Sir. Bilan mo nga ng merienda at baka nagugutom siya. Gutom niya lang yun. Kaya na sinasabing lahat ng yun. Oo nga. Gutom lang ni Sir yun. Kung ano na sinasabi niya eh. Bibili lang ako ng merienda. Hindi ako gutom, ano ba?
Totoo mga sinasabi ko. Kung kaya niyong maniwala, ipilit niyo na ang gusto niyong ipilit. Balaga, nasabi ko sa inyo ang totoo. Putol ni Fabian sa sinasabi ni Mara. Halatang halata sa pananalita nito na medyo naiinis na siya kay Mara at Candice. Nagkatinginan na lamang sina Mara at Candice nang dahil sa kanilang narinig mula kay Fabian. Lumapit ng bagya si Mara kay Candice at bumulong. Hindi nga siya gutom, Miss Candice. Ang akala ko gutom niya lang yun. Busog pa pala siya. Napatango-tango na lang si Candice na tumugon. Oo nga eh. Akala ko nga rin joke lang ang lahat ng mga sinabi ni Sir. Magiging masaya pa sana ako kung inamin niya lang na gutom lang siya pero sa kanya na mismo naggaling na ikaw ang gusto niya at never na magiging ako. Baka masaktan ka din niya kaya mag-iingat ka. Nagawa niya na nga sa akin yun eh. Sumabat sa usapan ng dalawa si Fabian. Yan ang hindi ko magagawa kay Mara. Ikaw kasi masyado kang nag-assume kaya ka nasaktan na tulad na nga ng sinabi ko. Hindi ko nakasalanan kung nasaktan ka. Alam mo namang itinato ko lang ng tama ang bawat employees ko dito sa kumpanya ko. Hinarap ni Candace si Fabian at siya'y tumugon sa sinabi nito. Wala sir, paasa ka lang po talaga. Pinaasa mo lang ako. Ninisiyan niya si Fabian. Ikaw ang umasa. Wala naman kasi akong pinapaasa kung walang umaasa, hindi ba? Kaya kasalanan mo rin, kaya ka nasasaktan. Masyado ka nabubuhay sa imahinasyon mo, Candice. Ewan ko sa'yo, sir. Bahala ka sa buhay mo. Ano? Tatanggalin na ba kita bilang sekretary ko? Oo, sir. Ipalit niyo na lang po si Mara bilang sekretary niyo. At personal assistant at ako na lang ang magiging bodyguard tapos aakitin kita. Wag mo nang gagawin yun. Please lang, Candice. Pagod na akong sawayin ka. Makinig ka naman dahil hindi ko gusto na ganoon. Kaya ka nababash eh. Hindi mo iniingatan ang image mo. Hanggat hindi pa ako pumapayag na maalis ka bilang sekretary ko, mananatiling ganyan ang tingin nila sa'yo. Lalong-lalo na mga dati na nating clients. Kaya ayusin mo lahat ng mga desisyon mo sa buhay mo. Grabe, sir. Joke lang naman po. Nagbibiro lang naman po ako sa inyo. Di na po mauulit yung mga nagawa ko dati. I promise that I'll be better now. Tsaka, unti-unti ko nang tatanggapin na hindi talaga ako ang nararapat para sa inyo. Nirerespeto ko na po ang desisyon nyo. Sayang nga lang at ako pa sana ang maliligaw sa inyo eh. Candice, akala ko ba okay na? Joke lang po, sir. Sige po. Mauna na po ko. Aalis na po ko bilang sekretary nyo. Paalis na sana si Candice nang bigla siyang pigilan ni Fabian. Oh, saan ka pupunta? Hindi kita papayagang umalis bilang sekretara ko. Si Mara, hindi ko na siya balak na gawing sekretary yan. Dahil gusto ko siya. Gusto ko siya maging girlfriend ko. At hindi parang gawing employee lang. Ang sweet mo naman, sir. Masyado kang halata na adik ka sa kaastigan ni Mara, ha? Kapag ako ba, sir? Kapag naging astig din ba mga galawan ko, mapapansin niyo rin po ba ako? May possibility, pero ang gampansin lang. Ano po bang meron kay Mara na wala ako? Bakit siyang napusuan mo? Kahit ang lapit ko na sa'yo, walang halong kadramahan to, ha? Nagtatanong lang po ako at gusto ko malaman, sir. Si Mara kasi, astig siya kung pumorma. Priority niya ang trabaho at hindi ang love life. Maganda siya at masipag. Kaya ako siya nagustuhan. Isa na rin ang pagkakaroon niya ng dedikasyon sa trabaho. Maliban pa sa mga yun, parunong din siyang magdala ng damit. Kahit simpleng outfit, kaya niyang bigyan ng style. Matapang rin siya. Kaya ako siya nagustuhan. I'm also a fighter, sir. Pero hindi niyo naman po ako nagustuhan. Magkaiba kayo ni Mara, Candice. You're both unique. Always remember that. May mga sarili kayong talent na nag-e-excel kayo. May mga karakteristik kayo na para sa iba ay attractive. Kahit sa tingin nyo, wala namang kwenta. Why not the same? How I wish I'm like Mara. Para ako na lang ang mahalin mo.
but I have no choice now. Makaka-move on ka rin sa akin, Candice. For now, sa work ka muna mag-focus. Kailangan mong i-build ang skills mo. Palay mo, panahon na para i-promote kita. Nanlaki ang mga mata ni Candice nang dahil sa kanyang narinig mula kay Pavian. Totoo ba, sir? Bakit? Ayaw mo ba? Bale mo, di ba? Kaya mas maigi nang baguhin mo ang pag-uugali mo at performance dito sa kumpanya ko. Dahil malaki ang potensyal mo. Candice, sana sa susunod na magmahal ka ulit, piliin mo na yung pipiliin ka rin sa araw-araw para hindi ka na masaktan. Mapait nang umiti si Candice. Sana rin po mahalin po kayo ni Mara ng higit pa sa kung paano ko kayo pinahalagan at minahal. Sana rin po huwag kayong sasaktan nitong si Mara dahil ako mismo makakailaban niya. Sumabat sa usapan ng dalawa si Mara. Bakit ko naman sasaktan si Sir? Si Sir Pabian na yan eh. Pero hindi ko may papangako na hindi ko siya masasaktan. Lalo na kung aasarin niya lang din ako. Bakit? May balak ka sigurong sapakin si Sir, no? Wala ha. Pero kung uunahan niya ng kahanginan at pang-aasar, kapag hindi ako makakapagpigil, baka mahampas ko siya ng tsinelas ko. Yan ang wag na wag mong gagawin, Mara. Dahil alam mong ikaw ang gugulpihin ko. Bakit malalaman pa ba kapag kaming dalawa na lang ang magkasama? Ano yun? Magiging stalker ka na namin para pang CCTV ka na namin sa buhay naming dalawa? Tsaka, ano yung sinabi mo? Ako? Gugulpuin mo? Nasaan yung tapang mo noong pinasok tayo ng magnanakaw? Nasa gilid ka lang. Nanginginig ka sa takot na baka mamamatay ka ng maaga. Kaya paano mo masasabing mananalo ka sa akin kung ganun mga insidente pa lang natatakot ka na? Bakit? Dahil ba sa mas malakas ka at mas maalam ka sa pakikipaglaban kaya ka ganyan? Kaya ganyan ang lahat ng mga sinasabi mo? Akala mo naman matatakot ako sa'yo. Kahit magsabunatan pa tayo dito, ako pa rin ang mas lamang sa'yo. Hinahamon mo ba ako? Para lang alam mo, hindi ako magpapatalo once na malaman kong sinasaktan mo lang si Sir Pabian. Kahit na ayaw niya na sa akin. Babawiin ko siya sa'yo. Napangisi na lamang si Mara. Hindi mo siya mababawi kung masyado ko siyang ipagdadamot, diba? Nanlaki ang mga mata ni Pabian nang dahil sa kanyang mga narinig na kataga mula kay Mara. Hindi niya akalaing ganon ang sasabihin ng dalaga sa kanyang sekretarya. Pero hindi nagpakabog si Candice at humirit pa ito. Basta lagi mong tatandaan, Mara. Huwag na huwag mong sasaktan si Sir Pabian dahil hindi ako papayag. Nasaktan mo lang siya. Tsaka, imposibleng mahulog ka talaga kay Sir Pabian eh. Hindi mo nga siya gusto at kitang-kita ko sa mga mata mo na ginagamit mo lang ang feelings niya para umasa siya sa'yo. Kung hindi mo siya kayang mahalin, hayaan mo na lang siya sa akin. May tatrato ko naman siya ng tama, Mara eh. Wow ha, tama pa pala yung nababastos mo na si Sir sa mga pinaggagawa mo. Alam ko naman na mali ko yun. Kaya ko naman magsisi eh. Basta bigyan lang ako ni Sir ng pagkakataon. Pero sa dami pala ng efforts ko, sa'yo pa siya mapupunta. Kasalanan ko pa ba yun? Di naman ako ang umagaw sa'yo. Tsaka hayaan mo na. Mahal mo naman si Sir Pabian eh. Magparaya ka na lang. Bakit? Mamahalin mo ba siya ng buo? Hindi naman imposibleng hindi ko siya magustuhan, Miss Candice. Sa tingin ko naman, kaya ko naman siyang mahalin ng higit sa pinapakita na hindi niya nakita at lahat ng ipinaparamdam mo na kailanman hindi niya naramdaman. Oo na. Huwag mo na ipamukha sa akin, Mara. Ang kailangan mong malaman kung kailan ka balak ligawan ni Sir. Ngayon na. Ngayon ko balak sa mo ng ligawan si Mara. Putol ni Pabian sa sinabi ni Candice, kaya napatingin ang dalawa rito. Kumunot ang noon ni Mara nang tumugon dito. Agad-agad ka nagdedesisyon? Alam mo kahit na Sir pa kita, karapatan ko pa rin magdesisyon kung kailan kita papayagang manligaw sa akin, Sir Pabian. Hindi yung kapag sinabi mo na dapat ikaw na masusunod. Wala akong magagawa. Lagi ka namang boss pagdating sa akin eh.
Mas takot pa yata ako sa'yo kaysa sa mga magulang ko. Kaya napapasunod na lang talaga ako nang wala sa oras eh. Baka bigla mo akong barilin kapag hindi ako sumunod sa'yo. Grabe ka naman, sir. Hindi naman po ako ganun kasama. Siguro kung gagaguhin mo lang ako, baka mabato na lang talaga kita ng baril. Pero mabait naman po ako, sir. Kitang-kita naman sa pananalita ko at kilos ko. Kaya bakit ka matatakot sa akin? Tsaka, ikaw ang nagpapasweldo sa akin, sir. Kaya dapat nga akong matakot sa inyo eh. Kaso, mas tuwag pa pala kayo sa ibang mga babae. Hindi ako duwag. Halikan kita dyan eh. Sige nga, kung talagang lalaki ka at matapang ka. Hindi na naituloy pa ni Mara ang kanyang sinasabi nang bigla nitong maramdaman ang malambot na mga lawi ng kanyang boss sa si Fabian. Natulala na lang din sa Candice na nakasaksi sa ginawa ng kanyang boss. Hindi lubos sa kalain ng dalawa. Nasa halik na iyon mag-uumpisa ang lahat. 9 na buwang naligaw si Fabian kay Mara at sinagot niya ito sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Ngayon ay 3 taon na silang magkasintahan at engaged na rin silang dalawa. Sa kasalukuyan ay masaya silang namumuhay. Ngayon ay isa ng CEO ng isang kumpanya si Mara at ito ang iniregalo sa kanya ni Fabian noong first anniversary nila. Ito ay taos-pusong nagpapasalamat si Mara kay Fabian. Maliban pa sa pagmamahal nito ng lubos sa dalaga, laking pasasalamat talaga ni Mara na nakilala niya ang dati niya lang na boss sa si Fabian. Na ngayon ay mapapangasawa na niya at hindi pa rin nagbabago ang pagtrato nito sa kanya ng tama. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!